Nais kong bumasa mga kapatid sa oras na ito mula sa teksto natin gagamitin hango sa Psalms 100 or Psalms 90. Psalms chapter 90 verse 1 up to verse 3. Sabi ng talatang ito sa verse 1 up to verse 3, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 17 ay sabi rito ng verse 17, Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Praise God. Ang Diyos magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin, Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Praise God. Purihin ng Diyos. Ang magandang gabi po sa bawat isa atin. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. So sa oras na ito ay nais kong pagtuunan ng pansin ang isang kaisipan. Last Thursday ay ilan sa inyo ay nakaalala na binigyan natin ng pansin ng paksa is about the great I am. Alala niyo pa ba mga kapatid? The great I am, ang dakilang ako nga. Ito ay pagpapakita ng ang Diyos as the self-existing one. Bilang self-existing one ay hindi niya kailangan ang sino man, hindi niya kailangan ng suporta ng sino man. Siya ay nag-exist all by himself sa kanyang sarili. At nakita natin na kung paano ang Diyos nagpakilala kay Moses at paano niya pinakilala ang kanyang sarili at sa ilang pang mga pagpapahayag sa banal na kasulatan. Sa gabing ito ay gusto kong kunin yung verse na ginamit natin sa aklat ng 1 Timothy. At ang verse na ito ay nagsabi ng, Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So gusto kong bigyan ng pansin ang bahaging ito, ang verse 17, yung salitang the only God. The only God. So, masabi ko mga kapatid, sa pananampalatayang ito ay naniniwala tayo, hindi tayo naniniwala sa Trinity, hindi na tayo naniniwala sa doktrina o pag-aral ng Trinity na nagpapakita na merong ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay magkakahiwalay na persona. Naniniwala tayo na meron lamang isang Diyos at ang isang Diyos na yan ang siyang kumatawan o gumawa sa lahat ng kapanahunan. Siya ay gumawa sa gawain ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngunit meron pong merong pagkakaiba pag pinag-usapan ang stand o paniniwala ng oneness. Ang oneness ay pinapakita nila ng Ama ay siya na rin ang Anak. So hindi po yan ang ating paniniwala. Ito yung naalala kong sinabi ni Branham, sabi niya, ang pagkakamali ng Trinitarian, sabi niya, inyong chinap-chap ang Diyos sa tatlo at pinaghiwa-hiwalay ninyo. At sabi niya, ang pagkakamali naman ng oneness ay ginawa niyong isa ang Diyos, ang Ama at ang Anak na kagaya na inyong daliri. So, pero sa oras na ito ay bibigyan natin ng pansin at marahil ito ay isang bahagi lamang at itutuloy natin marahil loobin ng Panginoon sa darating na Sunday.
So bibigyan natin ng pansin yung bahaging ito, ang Psalms chapter 90, Psalms 90 na binasa natin kanina, pinakita rito, Lord, you have been our dwelling place in all generation. Ang sabi ng verse 2, kung titingnan natin ang verse 2 sa wikang Tagalog, sabi niya, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga nang walang pasimula, yung sila sabi rito na mula nang walang pasimula sa wikang Ingles, even from everlasting. Mula nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So pinakita rito ng wikang English, sabi niya, even from everlasting to everlasting. From everlasting to everlasting. So, ang pinapakita dyan sa setting na ito, bago mo nilikha ang lupa. So, ibig sabihin, parang babalik tayo, kung titingnan natin ang pinapakita rito, babalik tayo sa bago pa yung pasimula. Before the beginning. Dahilan ang beginning po na pinapakita ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So yun yung tinatawag, yun yung beginning. Ang beginning is the creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. At kung tayo aatras pa before the beginning ay pinakita rito, even from everlasting to everlasting, you are God. So, ang Diyos ay naroon na. So, ang Diyos ay nag-i-exist na. Siya yung tinatawag na, pwede natin gamitin yung salitang the self-existing one. Siya ay nag-i-exist na in the sense na bago pa, ibig sabihin, may kita natin, I hope may drive ko nang maintindihan nyo yung kaisipang ito, na pag pinag-usapan yung bago pa ang pasimula, at ito yung tinatawag na nababasa natin at narinig natin malimit sa pangangaral ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Ephesians, na sabi niya, before the foundation of the world. Bago ang paglalang ng sanlibutan, ay sabi niya, ay itinalaga niya na ang mga anak ng Diyos. Meron siyang mga itinalaga. So, yung punto na pinapakita ron ay bago itinatag ang sanlibutan. So, sa bahaging ito ay ang Diyos na, sabihin natin, ang Diyos na nag-i-exist, na bago pa ang lahat ng bagay ay lumitaw. Ibig sabihin, sa pasimula, o bago pa ang pasimula ang Diyos, bago pa ang lahat ng bagay, wala pang alikabok, wala pang atom, wala pang molecules, wala pang lahat ng mga bagay, ang Diyos ay Diyos na. Ang Diyos ay Diyos na. Ngunit siya ay nasa kalalagayan. Meron po akong illustration na gustong ipakita sa inyo. At I hope makita natin ang bahaging ito. So gusto kong i-share yung screen na ito. Okay. So, I hope kung medyo maliit man, ay dalangin ko na makita natin. So, sa bahaging yan na aking binibigyan ng pansin, ay tinatawag natin ito na the great eternal spirit. Ito yung tinatawag na the only God. Yun yung pinakita kanina doon sa text na ating ginamit. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap? Sabi niya, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God,
be honor and glory forever, ever. Amen. So dito sa kalalagayang ito, this great eternal Spirit ay ang tanging naroon sa bago ang pasimula ay ang space. Ibig sabihin, kawalan pa lang makikita. Pero dito pinakita ng babasahin ko rin ang John chapter 4 verse 24 na nilalagay kong verse dito. Dito, ang ating Panginoon ay dinescribe niya, sinabi niya rito sa 4 verse 24 ng book of John, so God is a spirit. Pag sinabing espiritu, ay ito yung panahon na hindi siya nakikita. Siya ay nasa kalalagayang great eternal spirit, at ang sabi ng ating Panginoon, siya ay, verse 24, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yan yung kalalagayan bago pa ang pasimula. Bago naglalang, bago nalikha ang langit, ang lupa at lahat ng mga bagay, ibig sabihin, wala pa ang lahat ng bagay. Hindi pa nag-i-exist ang earth, hindi pa nag-i-exist kahit isang bituin, wala pang ano pa mang bagay. Ang Diyos ay naroon sa kalalagayang espiritu. So ito yung tinatawag na, dinidescribe ni Paul dito sa Timothy na pinakita natin kanina. Sabi niya, so babalik-balikan ko yung bahaging ito para ating maintindihan. So, ang isa sa pinakita rito ay pinakita ng verse 17, now to the King eternal. Pag sinabing eternal, ay ang eternal o eternity ay walang pasimula. Ito'y kagaya ng isang perfect circle. Isang bilog na walang katapusan. Doon natin halintulad ang tinatawag na eternity. So yung eternity ay walang panahon ito. Walang sukatan ng panahon. At pinakita diyan ang description ni Paul dito sa great eternal spirit na ito ay sabi niya eternal, walang hanggan, immortal, invisible. Pag sinabing invisible, hindi siya nakikita. See? Yun lang yung isang bagay na makikita, na may papahayag natin. So sa kalalagayang ito ay masabi natin ang Diyos sa kanyang ganitong kalalagayan ay naroon, ginamit ng banal na kasulatan ang tinawag rito na aklat ng Romans chapter 1 verse 20. Sa Romans chapter 1 verse 20, pinakita rito na sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes. Well, dito sa panahon ito, as the great eternal spirit, meron siyang napakarami niyang attributes. Datapot yung attributes na ito is still invisible. Bakit? Dahilan hindi pa siya nahahayag. Hindi pa nakikita. For example, well, ang isang sabihin natin, alam natin ang isang lalaki ay potentially sila ay pwedeng maging tatay, di ba? Pero habang siya ay binata pa at wala pang asawa, ay nandun sa kanya yung potential na ito pero hindi pa na-express. Ngunit ganun din naman ang Diyos, as a great eternal spirit, naroon ang lahat ng attributes sa Kanya. Ano yung mga attributes na yun? Pwede tayong mag-name ng ilan.
siya ay creator. Siya ay creator. Pero at this point of time ay hindi pa nahayag yung pagiging creator niya dahilan hindi pa siya naglilikha. Diba? So, at this time ay ang kalalagayan niya ay eternal, immortal. Kapag sinabing immortal ay walang kamatayan. Kahit dumaan ang napakaraming million and billion of years ay hindi siya nagbabago, siya ay nananatili. So, eternal, immortal, invisible, at yung lahat ng attributes na meron siya ay naroon sa kanya. Siya ay creator. Ito'y attribute sa kanya pero hindi pa nahayag. Siya ay savior, siya ay healer, siya ay merciful, siya ay pag-ibig at lahat ng mga bagay, lahat ng yan ay naroon sa kanya. So, siya yung tinatawag na the great eternal fountain. So, siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. So, naroon sa kanya yung lahat ng mga attributes na ito. Ngunit, kung ating titingnan sa bahaging ito, so makikita natin yan that is before the beginning. Sabi pa ng ilang mga talata na bibigyan natin ng pansin, dito sa kalalagayang ito as invisible, hindi siya nakikita, ay ginamit ito ng John chapter 1, sabi ng ating ni Juan Bautista. Or rather ni John the Beloved na siyang nagsulat ng Gospel of John. Nang isulat niya ang Gospel of John ay dinescribe niya ang Diyos at ang Ama sa ganitong kalalagayan. Chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18. Ang sabi riyan, no one has seen God at any time. So, sa kalalagayang ito, as the great eternal Spirit, ay hindi siya, walang sino man na pwedeng makakita sa Kanya. Hindi siya nakikita sa kalalagayang ito. No one has seen God at any time. Ang 1 John chapter 4 verse 12, ayun din yung sinasabi dahilan si John, ang Book of John at ang Gospel of John at ang Epistle ng 1 John ay isang sumulat dito at mapapansin natin na siya isang term na kanyang ginamit dito sa chapter 4 verse 12 ng 1 John. Sabi ng verse 12, no one has seen God at any time. So sa kalalagayang ito ay hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Nasusundan niyo ako mga kapatid. Wala siya o hindi siya nakikita. At kahit man yung attributes na binasa ko kanina ay hindi pa na-express. Naroon sa kanyang lahat ng attributes na ito pero hindi pa na-express. Ngunit nang dumating ang isang pagkakataon, ito'y tawagin natin, this great eternal Spirit, ito yung Father. This is the Father. Siya ang tinatawag na Ama. At paglipas, sabihin natin, nang dumating ang isang pagkakataon, ay bago pa rin ang tinatawag na pasimula. Bago ang creation, ay merong isang statement na minsang pinahayag ang ating kapatid Branham. Sabi niya, bago pa ang pasimula, ang Diyos ay ang Diyos ay naroon at siya ay naroon sa tinatawag na kawalan o doon sa tinatawag na space. And then all of a sudden, ay bago ang kanyang paglalang ay
makikita natin yung isang bahagi na dito ay nagpasimulang ang Diyos ay naging visible. Mula sa kalalagayan ng Great Eternal Spirit na hindi nakikita, then dito sa panahong ito ay siya ay nagpasimulang nakita. In other form, ay makikita, mapapahayag natin na ang kalalagayan ito ay, although ito ay invisible in our naked eye, pero ito'y visible dahilan kung paano ang anghel ay nag-exist ay sa ganitong kalalagayan ang ating ang Diyos sa bago yung tinatawag na pasimula. At ang tawag dito sa banal na kasulatan, kung ating titingnan, then naalala ko ang pamamahayag ng ating kapatid Branham. Sabi niya, ang Diyos mula sa panahon ng bago pa ang pasimula at sa panahon ng kawalan, and then suddenly ay sabi niya, nakita ko na merong isang liwanag. Isang liwanag na lumitaw, at ito ay ang Diyos na hindi nakikita sa panahong ito ay naging ginamit yung salitang mababasa natin ang ilang talata rito sa pamamahayag ni Apostol Pablo. Sa pahayag ni Apostol Pablo ay pinakita niya ang Book of Colossians. Book of Colossians chapter 1 verse 15. Then sabi ng verse 15, sabi rito, He is the image of the invisible God. He is the image. So ito ngayon yung ang Diyos na hindi nakikita ay nagpasimulang nakita. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Nagpasimulang nagkaroon, tinawag ito na the image of the invisible God. Ang Diyos na hindi nakikita sa panahon na eternity, and then bago yung paglalang, and then siya ay nagpasimulang inihayag ang kanyang sarili, at ito yung tinatawag natin nung nakaraan na the self-existing one. At siya ay nakita sa pagkakataong ito. Although, I hope maintindihan nyo kapag ginamit ko yung salitang visible o nakita, ay ito yung pinaka-visible form ng Diyos na dating hindi nakikita. So, ibig sabihin, ang Diyos na ito na dating hindi nakikita sa panahong ito, ay nagpasimulang nahayag pagdating sa bago ang creation. I hope nasusundan niyo ako. Then, mapapansin natin, pagdating sa, ito ngayon, nung lumitaw ang ating Panginoon, ang Diyos sa ganitong kalalagayan, ay dito na nagpasimulang makikita na, mababasa natin yung ginamit sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created. Ang Diyos ay naglikha. So makikita natin ito yung sa kanyang paglikha. Sa chapter 37, verse 16, ng book of Isaiah. Isaiah chapter 37. I hope meron kayong mga Biblia na inyo nasusundan kapag hindi natin nagagamit yung ating screen sa pag meron presentations. Sa chapter 37, sa verse 16, pinakita dito ng verse 16, O Lord of hosts, the God of Israel, who is enthroned above the cherubim. So sabi niya dito, ang Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, na siyang nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin, sabi nito, You are the God, you alone.
You are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth. So pinakita rito, you are the God, you alone. So, dito sa panahon ng eternity, siya lamang ang narito na nag-i-exist. At nang siya ay nagpasimulang makita sa isang visible na kalalagayan, ay ito yung panahon na sabi nito, you alone, or you are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. So, para sa kanyang paglalang, ay lumitaw ang ganitong bahagi. At kagaya ito ng, sa New Testament ay merong isang bahaging pinakita, at ito ay tinawag rito ni John, sabi rito ng John chapter 1 verse 1. Sa John chapter 1 verse 1, sabi niya, nang pasimula ay naroon ang salita. So, ito'y tinatawag, ito'y ang description dito ni John, sa John chapter 1 verse 1 is the word, or the logos sa Greek word na pinapakita. At ang kalalagayang ito ay ito yung sabihin natin pag ginamit yung salitang logos or minsan ginagamit yung salitang theophany, ibig sabihin ito ay ang visible form ng ginamit ng Diyos bilang kanyang katawan. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was, so dito, siya ay naroon na sa pasimula, yun ang verse 2. He was in the beginning with God, and verse 3, and all things came into being through Him. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. So nalikha sa pamamagitan ng tawag dito ng salita. All things came into being through Him, and apart from Him, at kung wala siya, ay walang anumang bagay na malalalang. Apart from Him, nothing came into being. So, kaya ginamit ko yung salita rito sa chapter 37, verse 16 ng Book of Isaiah. Sabi niya, ikaw lamang, you alone, sabi ng verse na yun, sabi niya, you are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Ang chapter 44 ng Book of Isaiah pa rin, sa verse 24. Sabi rito ng verse 24. Sabi niya, thus says the Lord your God, the Lord, your Redeemer, and the one who formed you. Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, ay sabi niya, at siya na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan, I the Lord, ako ang Panginoon, am the maker of all things. Ako ang Panginoon ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Sabi niya, stretching out the heavens by myself and spreading out the earth all alone. So sabi niya, ako ang Panginoon ang may likha ng lahat ng mga bagay. So, ang Panginoon, ang Diyos na dating hindi nakikita, ay nakita, then saka siya nagpasimulang naglalang ng lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng ganitong anyo at kalalagayan. Pero hindi ito, makikita natin, hindi ito magkaibang Diyos.
Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Hindi ito magkaibang Diyos. Ang Diyos na nasa eternity, na tinatawag na Great Eternal Spirit, siya yung Diyos na hindi nakikita, at dito sa bago ang paglalang, ay siya ay lumitaw, ngunit hindi ito iba, kundi ito'y siya na nahayag. Siya na nagpakita. Siya na nakita mula sa isang panahon na hindi siya nakikita. Ang tawag dito, the only God. Kapag sinabing only God, yung ginamit ni Apostle Pablo kanina, ibig sabihin, only ay wala ng iba. Diba? Only God. And this only God na nasa kalalagayang espiritu ay nagpasimulang makita sa pamamagitan ng kagaya ng isang liwanag, at meron siyang tinatawag na anyo. Kung inyong maalala, ang ating Panginoon ay nagpasimulang sa kanyang paglalang. So gamitin ko lang yung Genesis chapter 1 verse 26, na sinabi ng ating Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. That's the reason ginagamit natin yung form na ito, na kagaya ng tao, dahilan ang tao ay nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Yung wangis at larawan ng Diyos ay doon kinuha ang tao. So ngayon sa kalalagayang ito ngayon yung pagdating dito sa bahaging ito ay pagdating sa New Testament, kung titingnan natin ang New Testament, sa New Testament ay ginamit yung salitang logos, at yung tingnan natin ang isang pangungusap. Sa aklat ng Colossians na binasa na rin natin kanina, pero dito sa chapter na ito, tingnan natin balikan natin ang Book of Colossians. Ang Colossians chapter 1 verse 15 na binasa natin kanina ay pinakita ron, He is the image of the invisible God. Sabi rito ng verse 15, He is the image of the invisible God. So ito yung tinatawag na the image of the invisible God. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ibig sabihin, bago ang paglalang, bago ang mga nilalang, siya muna yung nag-exist. Siya muna yung lumitaw. At sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. At kung hindi ito mag-exist, sabi ng Banal na Kasulatan, kung wala siya ay walang malalalang. Walang anumang malalalang. So ginamit dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ito yung bago ang paglalang ay siya tinawag na firstborn. Verse 16, for by Him, so dito, for by Him, sa pamamagitan niya, all things were created. For by Him all things were created, both in the heavens and on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things. So pinakita niya, sa pamamagitan niya, nalalang ang lahat ng mga bagay ay nalikha. Ang mga bagay na nasa langit at ang mga bagay na nasa lupa, nakikita at hindi nakikita, mga luklukan, mga paghahari, mga pamunuan, sabi rito, lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. So, dito ang Diyos nagpasimulang nagsalita at siya nagsabing create niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita.
Ginamit pa rito yung isang verse 17. Mas, alam nyo, ang New Testament ay mas detalyado pag pinag-usapan ang kalalagayang ito ng Diyos. Mas detalyado siya compare sa Old Testament. Dahil sa Old Testament, ito ay mystery. Pero nang dumating ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga lingkod ng Diyos, yung dating hiwaga ay na-unveil. Ang dating hiwaga ng pagka-Diyos ay naintindihan, naunawaan, at nagawa nilang isulat. So, sabi rito tandaan natin, ang tawag dito sa bahaging ito, wala ba yung, So, ang tawag dito, nawala. So, ang tawag dito ay the image of the invisible God, the firstborn of all creation. At sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. At sabi niya, sa verse 17, ang verse 17 ay ginamit yung Colossians 1:17, He is before all things. And in Him, all things hold together. So, pinakita ko yung verse na ito, ginagamit ko yung verse ng Colossians 1:15 at up to 17. Ang pinakita hindi ako makakonect, no? So, I hope na napakita ko naman yung bahaging ito. So, sabi riyan, He is before all things, and in Him all things hold together. So, sabi niya, siya ang una o bago sa lahat. He is before all things, so bago ang mga bagay ay siya muna ang naroon. So, pakita nyo lang sa bahaging yan. So, kung i-review natin ang ilang bahaging ito, so pinakita ng verse na ito. So, ang Colossians chapter 1, verse 15 to verse 17 ay dinidescribe ang ganitong bagay. Sa Old Testament, ang tanging makikita na lamang natin na verse ay na ang Diyos ay naglalang, naglikha. So yung bahagi pong yan ay yan yung kabuuan. Kaya makikita nyo ganyan. Pero pinapakita ko ito ay portion by portion. So, tuloy natin. Sa aklat ng Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, narito pa rin tayo sa bago ang paglalang at sa panahon ng paglalang ng lahat ng mga bagay. Ang Hebrews chapter 1, ginamit dito yung pangungusap na ito. Chapter 1, verse 1 ng Book of Hebrews. Sabi niya, God, after He spoke long ago, ang Diyos na nangusap sa unang panahon sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Sa verse 2, sabi ng verse 2, na sa Tagalog, ngayon ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak. In these last days has spoken to us in His Son, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang kanyang nilikha, na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. So ang anak
ang anak na ito, na nakikita natin, na alam natin na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa kapanahunan ngayon. Pero alam nyo ba na ang ating Panginoon ay meron siyang unang kalalagayan bago siya dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan. At sabi rito, sa huling mga araw nito ay nangusap siya sa pamamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. At sabi niya, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Dito tayo magkakaroon ng ilang mga pag-isip na itong pagpapahayag niya, sabi niya, na sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. So, ibig sabihin, ito yung kalalagayan na makikita natin yung pinakita ni Apostol Juan sa kanyang pangungusap sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, sabi ron, and the Word was made flesh. So, pero bago tayo pumunta sa bahaging iyon, ay pinapakita muna ng banal na kasulatan na ang bahaging ito na tinatawag na the visible form ng Diyos ay tinawag ito ng banal na kasulatan na anak. Well, in the sense na tingnan natin, muli bigyan ng pansin yung Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 1 up to verse 3. Ang verse na ito ay nagsabi ng ganito. So tuloy natin yung verse 3. Verse 3, sabi niya, He is the radiance of His glory. Ang verse 3 ay nagsabi, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Siya ang sinag ng kaluwalhatian. So itong bahaging ito, ay sabi niya, siya ang ginamit yung salitang sinag ng kanyang kaluwalhatian. At sabi rito, sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. So sa pamamagitan ng bahaging ito, na dito ay tinawag itong ginamit yung salitang anak dahilan ito ay lumabas mula doon sa Great Eternal Spirit. At paglabas nang siya'y lumabas, ito yung sabihin natin, yung buong larawan ng Diyos na hindi nakikita ay nakita sa pamamagitan niya. He's the radiance of His glory and the exact representation of His nature. See? So makikita natin yung lahat ng invisible attributes na nandoon sa Great Eternal Spirit ay nahayag sa pamamagitan ng tinatawag na bahaging ito. Na tinawag dito na sa pamamagitan ng anak. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Siyang eksaktong liwanag ng kanyang kaluwalhatian at ang kanyang eksaktong pagpapakilala ng kanyang kalikasan. At sa pamamagitan niya ay, sabi rito, ay kanyang hinahawakan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Na ng kanyang sabi rito, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan ng Diyos.
Now, pansinin natin ang puntong ito na ating binibigyan ng pansin. So, hindi ko muna bibigyan ng pansin ang lahat ng bagay. I'm just comparing, compare ko lang yung the great eternal spirit. Ang great eternal spirit na hindi nakikita na yun yung nag-iisang Diyos. Na nasa Kanya ang buong kaluwalhatian at buong lahat ng kalikasan ay naroon sa Kanya, but it is unexpressed. Hindi ito nakikita. Pero nang ang Diyos ay magpasimulang maging mahayag, makita, ay doon na-express yung lahat ng dating yung kalikasan na tinatawag na invisible. Dito nakita na siya ay creator. Dahilan nagpasimula siyang mag-create. But alam niyo ba na ang bahaging ito, itong tinatawag na logos na ito, o itong tinatawag na visible form na makikita natin, ay ito'y tinawag ng banal na kasulatan sa aklat sa John chapter 3. Tingnan natin ang John chapter 3. John chapter 3. Sa verse 16, pamilyar na verse ito. Pero sabi ng verse na ito, sabi niya, "For God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak." Sabi niya, sa wikang Ingles, sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So tinawag ito na, ang tawag dito sa bahaging ito ay sabi niya, the only begotten Son. Kung ibabalik natin ang verse ng chapter 1, chapter 1 verse 18, pinakita natin kanina. Ano sabi rito? Verse 18, sabi niya, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sabi niya, ang bugtong na anak. Sabi ng English, no one has seen God at any time, the only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Ang pinapakita rito, sabi niya, ang bugtong, the only begotten Son, o begotten God, who is, na siyang nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ibig sabihin, ang Diyos na hindi nakikita ay naipakilala sa pamamagitan ng tinatawag na ito na bugtong na anak. Ginamit yung salitang the only begotten. Ang Book of Hebrews, kung ating titingnan ang Book of Hebrews, ang Book of Hebrews ay nangusap ng ganitong bagay. Sa aklat ng Hebrews chapter 1. Sabi ng verse 6. Sabi ng verse 6 na yan, sabi niya, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan. Nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi niya, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang pinapakita ng verse 6, and when He again brings the firstborn into the world. Well, makikita natin, ang kalalagayang ito ng Diyos ay
ginagamit yung salitang, sa Book of Colossians, ginamit yung salitang, siya yung panganay ng lahat ng mga nilalang. Bago ang paglalang ay siya yung siyang lumitaw. Kaya ang sabi rito ng verse 6 naman, sabi niya, and when he again, at nang kanyang dalhin ang kanyang bugtong, ang kanyang panganay dito sa sanlibutan. So ibig sabihin, ang kalalagayan ito ng logos sa pagkakagamit sa New Testament ay makikita natin na yung verse 16 na ginamit natin kanina ay ginamit na yung salitang the only begotten. Pag sinabing the only begotten, ang Greek word na ginamit dito ay monogene. Siya lamang ang nag-iisa. At sa pamamagitan nito ay dito siya na nahayag. Dito niya ipinakilala. Ang verse 18 na binabasa natin kanina, sabi niya, siya ang nagpakilala sa Ama. Dahilan siya ang tinawag na the image of the invisible God. Siya ang wangis o siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Now, pansinin ninyo, pupuntahan ko lamang ang ilang bagay at sa aklat ng pangungusap ni Apostol Pablo sa isang bahagi niya, pinakita rito sa isang sulat niya sa 1 Timothy chapter 6. Sa 1 Timothy chapter 6, ginamit niya ang ganitong pagpapahayag. Sa verse 14, sabi ng verse 14. Sa verse 14, sabi rito, sabi niya, na inyong tuparin mo ang utos, sabi niya, na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sa panahon ng pagpapakita, the appearing of our Lord Jesus Christ, which He will bring about na kanyang, sumunod na verse, sabi niya, verse 15, na sa kanyang kapanahunan ay papahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang, verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Now dito, makikita natin sa bahaging ito, ay sa unang panahon na ang Diyos ay nagpahayag siya sa iba't ibang panahon, sa panahon ng lumang tipan, ay sa ganitong paraan siya nagpakilala. Naalala ninyo ng si Moses ay sinabi kinote niya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, sabi mo, nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin. At sabi niya, nais kong makita ang iyong kaluwalhatian. I want to see your glory. Ngunit sabi ng ating Panginoon, sabi ng Diyos na nangungusap kay Moses sa panahong yon, sabi niya, hindi mo maaring makita ako, sapagkat walang sino man na makakita sa akin na mananatiling buhay. So, ibig sabihin, ang bahaging ito
ay hindi ito pwedeng makita ng ordinaryong tao. Dahil kapag ito ay nakita ng tao, siya ay mamamatay. Dahilan ng tao ay nahulog sa pagkakasala, nahulog sa kasalanan, at hindi niya maaring makita ang ganitong bahagi. Ang sabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, "Pararaanin ko ang lahat ng aking kaluwalhatian sa iyo." At sabi niya, "Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha, ngunit makikita mo ang isang bahagi sa akin, ang bahagi ng aking likuran." Makikita natin ito sa aklat ng Exodus chapter 33 or chapter 34. Sabi rito ng chapter 34, verse 3 ng Book of Exodus. Sabi ng verse 4, "The Lord descended in the cloud and stood there with him, and he called upon the name of the Lord. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed the Lord God compassionate," at pinakita niya yung kanyang kalikasan. But there is a portion ng scripture na ito na nagsasabing nakita niya ang likurang bahagi. Gusto kong tingnan yung verse na yun. Naalala niyo ba yung verse na yun? Sa Book of Exodus. Hindi ko na ilagay yung bahaging yon ng verse na ito. So, ang verse na yun ay nagpapakita na sabi niya, hindi kailanman maaaring makita ng tao ang aking mukha sapagkat siya'y mamamatay. Pero sabi niya, ilalagay ka sa tipak ng bato. Yes, dito sa chapter 33. Verse 20, "But he said, you cannot see my face, for no man can see me and live. Then the Lord, behold, there is a place by me, and you shall stand there on the rock. And I will come about while my glory is passing by, and I will put you in the cleft of the rock, and cover you with my hand until I have passed by." Sabi ng verse 23, sabi niya, at nangyari, verse 23, "At aking aalisin," taas natin ulit sa verse 23, "At nangyari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan." See? At mangyayari na sa verse 23, "At aking alisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi makikita." So ibig sabihin sa Old Testament, mga kapatid, ang Diyos ay nasa ganitong anyo. Nakita ni Moses ang back part ng Diyos, pero hindi niya maaring makita ang kanyang mukha dahilan sino man na makita ng kanyang mukha ay mamamatay. So yung bahaging ito na visible, ito yung paraan ng pagpapakilala ng Diyos sa lumang tipan sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Si Moses, nakita niya ang Diyos sa ang bahagi ng kanyang likuran. Si Job ay nakita niya ang manifestation ng Diyos na kagaya ng whirlwind. At samantalang
si Moses ay pinakamapalad sa lahat ng mga prophet sapagkat siya lamang ang nakakita ng bahagi ng Diyos na ito. So, kung ating bibigyan ng pansin ang puntong ito na ating tinatunghayan sa oras na ito, ginamit ang pangungusap na ito, tinawag ito na bugtong na anak ng Diyos. Ginamit siyang bugtong na anak sa pagpapakita na siya ay nahayag o mula sa Diyos na Espiritu na hindi nakikita ay nahayag. Well, ang idea kasi natin, kapag ginamit yung salitang anak, ay katulad ng idea natin na yung anak tsaka yung ama ay dalawang magkahiwalay na persona. Pero dito ang pagpapakita ng ama at ng anak. Ang ama ay siya yung invisible na siyang source ng lahat ng bagay. At ang anak ay nahayag, ito yung the visible part. Kaya makikita natin yung pinakita rito sa Great Eternal Spirit, hindi, no man has seen God, has seen the Father at any time. Walang sino mang makakakita sa Kanya. Dahilan siya ay, Espiritu. Pero pagdating dito sa bahaging ito, ay siya ay pwedeng makita. Siya ay pwedeng makita at pwedeng mahayag. At dahilan sa pamamagitan nito ay Kanyang nilikha ang lahat ng mga bagay. So, re-recap ko lang. So, tinatawag ito na the only begotten of God. Siya lamang ang nagpahayag sa kalalagayan ng Diyos. Kung inyong mapapansin, nang ang ating Panginoon ay nang ang Diyos ay maghayag ng kanyang sarili para sa tinatawag na katubusan. Ang Book of John chapter 1 verse 14 ay ginamit yung pangungusap na ito. Ang verse 14, ginamit, yung verse 1 ay pinakita, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, and the Word became flesh. So, sa kalalagayan ng tinatawag itong salita o logos, at itong logos na ito, itong salitang ito yung tinatawag ng ilang pangusap, nag-condescend at siyang naging laman. Kaya sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita o ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at ng katotohanan. So nang manaog o nang maging laman ang salitang ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa manghel. Mula sa kanyang kaluwalhatian ay kanyang hinubad ang kaluwalhatian ito at siya'y naging kagaya ng tao. At yun yung sinabi ng Hebrews chapter 2. Ang Hebrews chapter 2 ay pinakita sa verse 9. Verse 9. But we do see Him, at nakita natin siya, ang ginawang mababa ng kaunti kaysa manghel sa makatwid ay si Jesus,
na dahil sa pagbata. So, ang purpose ng kanyang pagbaba mula sa kaluwalhatian is for the purpose of redemption. Para sa kalayunin ng pagtubos. Para kanyang tikman ang kamatayan. Para tikman ang kamatayan ay pinutungan siya ng karangalan, korona at kaluwalhatian at ng karangalan na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat isa sa atin. So, ang dating hindi nakikita from great eternal spirit became visible. At mula doon sa visible form na ito, ay siya ay bumaba pa ng konti para maging kagaya ng bawat isa sa atin. Upang siya ay maging ating kapatid, maging kinsman redeemer, maging kamag-anak na pwedeng tumubos sa atin. So, sa ganitong kalalagayan ay dito na ginamit ni Apostol Juan yung kanyang pangusap sa 1 John chapter 1. Sabi niya sa 1 John chapter 1, verse 1. Sabi niya, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Dati sabi niya, yaong buhat ng pasimula. So yung tinatawag na logos, yung buhat pa ng pasimula, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Na siyang narinig, buhat pa ng pasimula na aming narinig. Ngunit, sabi niya, later on, siya ay, ang salita ay naging laman. At sabi rito, yaong nakita ng aming mga mata. Yaong nakita ng aming mga mata at aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So makikita natin yung ganitong pagpapakilala ng Diyos. Mula sa hindi nakikita hanggang sa siya ay nakita. At mula sa isang pinakamalawalahating kalalagayan ay siya ay bumaba at nanaog. At siya ay nakasama, sabi niya, aming nakita at nahawakan ng aming kamay ang salita ng buhay. At inyong mapapansin, ang ating Panginoon pagkatapos ng kanyang kamatayan, o bago pa ng kanyang kamatayan, ang kanyang prayer dito sa chapter 17 ng Book of John, ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. Chapter 17. Sa verse 5, sabi niya, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian na aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sabi niya, now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. At pagkatapos ng kamatayan ng ating Panginoon at ng kanyang pagkabuhay na maguli, at sabi ng ating Panginoon, ako ay nagmula sa Ama at ako'y babalik sa Ama. At kanyang makikita natin pagdating dito sa
chapter 9 ng Book of Acts na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita kay Apostol Pablo. Makikita natin anong anyo nang siya'y nagpakita kay Apostol Pablo. Verse 3 ng chapter 9. Sabi niya, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damasco. At ano? At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At sabi rito, at siya ay sumabasob sa lupa, sabi ng sumunod, sumabasob sa lupa at narinig ng isang tinig, nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi. So nakakita siya ng liwanag at bumagsak siya sa lupa at nakarinig siya ng isang tinig. At yung liwanag na yon, mula doon sa liwanag na yon ay nagsalita at sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ko pinag-uusig? At sabi ng verse 5, nagtanong si Saul, sino ka baga Panginoon? Anong sabi niya? Sabi niya, and he said, ako'y si Jesus. Ako'y si Jesus. So yung liwanag na ito ay siya ay nagsalit. Sabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Meaning to say, ang ating Panginoon ay bumalik na sa dating kalawalatian na meron siya. Ang dating liwanag na hindi kayang tingnan ay bumalik siya sa ganitong kalalagayan. Sa chapter 22, ito'y patuloy sa patutuo ni Apostol Pablo sa the same account na kanyang naranasan. Pinakita ron sa chapter 22 verse 6, sabi ron, but it happened that I was in my way, samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot. Sabi rito, about noontime, a very bright light suddenly flashed from heaven around me. Isang napakaliwanag, ilaw na napakaliwanag ang siyang nagpakita sa akin. Sa chapter 26 verse 13, the same testimony ni Paul, at midday, O King, I saw on the way a light from heaven brighter than the sun shining all around me and those who were journeying with me. Now, makikita natin, mga kapatid, kung titingnan natin ang bahaging ito, mula sa hindi nakikita, the Great Eternal Spirit, ay nahayag siya at ang pagkakahayag na ito na siya'y naging visible ay tinawag itong bugtong na anak ng Diyos. Tinawag itong bugtong na anak upang sa pamamagitan nito, ng visible form na ito, ay dito niya maipakilala ang kanyang sarili. Maihayag ang kanyang sarili. At yung kalawalatiang ito ay bumaba at naging laman upang tubusin ang bawat isa sa atin. At nang magkatapos niyang tubusin, and then siya ay bumalik sa dating kalawalatian ng liwanag na hindi pwedeng makita. Hindi pwedeng titigan. And that's the reason yung Timothy na binabasa natin kanina sa 1 Timothy chapter 6. Bibigyan ko kayo ng pagkakaiba sa bahaging ito. Sabi rito ng verse 16, allow me na basahin ko ito sa wikang English. 1 Timothy 6 verse 15 to verse 16. Ang verse 14 ay pinakita, sabi niya,
that you keep the commandments without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Sa panahon ng pagpapakilala at pagpapakita ng ating Panginoon, ang tinutukoy dito is His second coming. Sa second coming ng ating Panginoon, which He will bring about the proper time. He who is the blessed, the only sovereign, the King of kings, and Lord of lords. Tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. The King of kings and Lord of lords. Verse 16, who alone possesses immortality. Na siya lamang ang nagtataglay ng immortalidad o kawalan ng kabulukan, kawalan ng kamatayan. And dwells in an approachable light, whom no man has seen or can see. Iba po yung kalalagayan ng Great Eternal Spirit, hindi mo siya pwedeng makita. Pero ito, hindi mo siya pwedeng matingnan. Iba yung hindi mo pwedeng makita dahil invisible, pero dito, hindi mo siya pwedeng matingnan. Visible siya, pero hindi mo siya pwedeng tingnan. I hope nakita nyo yung pagkakaiba sa bahaging ito. Ang Great Eternal Spirit is invisible, no man can see. Walang pwedeng makakita dahilan siya ay invisible. Pero dito, hindi siya pwedeng makita dahilan sino man ang makita sa kanya ay mamamatay o kaya ay yung mga tinubos, sila ay sumusubasob na tila walang buhay sa harapan ng presensya ng Diyos na ito. So, pinapakita ko ang ganitong bagay upang maintindihan natin, mga kapatid, na meron lamang isang Diyos. Ang isang Diyos na ito na hindi nakikita, na nahayag at nakita at mula sa nang siya ay mahayag, then saka siya nagpasimulang naglalang ng lahat ng mga bagay. At ang tinatawag na ito na dating hindi nakikita ay dumating sa isang pagkakataon, bumaba ng kalalagayan upang tayo ay tubusin at bayaran ng ating mga kasalanan. Ang aking napansin, mga kapatid, pinapakita rito yung salitang only sovereign, who alone possesses immortality, dwell in an unapproachable light. Pinapakita rito na meron lamang isang Diyos na gumagawa sa lahat ng kapanahunan. Pag pinag-usapan ang ginagamit yung salitang, sabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, sa chapter 8 ng book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 8, sabi niya, verse 6 ng chapter 8 ng 1 Corinthians. Verse 5, sabi ng verse 5, sabi, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sabi niya, verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So dito, pinapakita rito about one God, the Father. The Father, at tinutukoy niya sa the Great Eternal Spirit, from whom are all things,
na siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya ang source. From whom are all things. And we exist for Him. Tayo ay lumitaw para sa Kanya. So tingnan niyo yung mga term na ginagamit. We exist for Him. And one Lord Jesus Christ. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan niya, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nalalang. At tayo, and we exist. At tayo'y sa pamamagitan niya, and we exist through Him. Sa pamamagitan niya, tayo ay lumitaw. Kanina, yung pag pinag-usapan ng Diyos Ama, we exist for Him, from whom are all things, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. Dati, confusing sa akin kapag ginagamit ni Branham ang salitang Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ in the New Testament. Then kung titingnan natin ang ganitong bagay, ay maintindihan nga natin na totoo na si Jehovah, the self-existing one, na nagpakilala sa Old Testament, sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon. And then later on, sabi ng banal na kasulatan, and this word became flesh and dwelt among us. At ang sabi ni Apostle Pablo, ni Apostle Juan, sabi niya, nakita ko ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian niya ay kasing katulad ng bugtong ng Diyos. Well, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos na ito, na ating tinanggap, ay ang Diyos ay nagpakilala ng kanyang sarili. Salamat sa kanyang kabutihan sa atin upang ating mapagtanto at mapagkilala ang ganitong bagay. Na tinulot ng Diyos na ating maintindihan na ang Diyos ay hindi tatlong magkakahiwalay na persona, kundi meron lamang siyang isang persona na ito ay nahayag, na ito ay tinawag na ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak. Na ang bugtong na anak, ang kanyang pagpapakilala ay sa unang panahon pa. Kaya't mapapansin natin bago ko magtapos, ang hula ni Mikas. Ang hula ni Mikas sa chapter 5 ng Micah. Pinakita roon ng verse 2. Sabi ng verse 2, tingnan natin ang verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Sino yan? Diba ang ating Panginoong Hesus? Saan siya pinanganak? Sa Bethlehem Ephrata. Siya ay lumitaw, napakaliit ng Bethlehem Ephrata, among Judah, pero yung Bethlehem ang pinili ng Diyos, na doon lilitaw, too little to be among the clans of Judah. But, sabi niya, lilitaw, lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Nakukuha niyo ba, mga kapatid?
Sabi niya, from you, one will go forth for me to be ruler in Israel. His going forth are from long ago, from the days of eternity. From the days of eternity. So ang ganitong bagay na sabi rito, so ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang kanyang origin, ay hindi lamang siya lumitaw dito nang siya ipinanganak ni Mary. Well, ang origin ng ating Panginoon, sabi niya, ang unang Adan ay makalupa, ngunit ang huling Adan ay Panginoon na nanggaling sa langit. At ang kanyang pinagmulan, sabi rito, His going forth are from long ago, from the days of eternity. So salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Alam ko, ang pangungusap na ito ay hindi ganon kabilis makakatch ng bawat isa sa atin. Pero sa biyaya natin, Panginoon, ay ang ganitong bagay, ang lahat ay pinakita na sa banal na kasulatan, nahayag na sa Biblia. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap, sabi niya, lahat ng mga bagay binigay sa akin ng Ama. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At kung sino ang kanyang nais na pagpahayagan ito. So, salamat sa kanyang biyaya at kabutihan sa bawat isa sa atin. At kung ang Diyos ay, hallelujah, at kung tayo ay kanyang anak, tiyak, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay kanyang ihahayag ang kanyang sarili at maintindihan natin kung sino ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. From eternity hanggang sa panahon nang siya'y pumasok sa panahon at nang hanggang siya'y bumalik sa kalawalatian ay nakita natin. At ang pangusap ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 30, doon niya pinakita, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Ang Ama, pertaining to the great eternal Spirit na hindi pwedeng makita. At ang anak ay sa nahayag at inihayag niya ang lahat ng meron na naroon sa dakilang Espiritu sa pamamagitan niya. Hallelujah. Purihin ng Diyos, palapakan natin ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Tayo tumayo sa oras na ito at ating tapusin ang bahaging ito na ating pagtalakay. Kung loobin ng Panginoon ay magpatuloy tayo sa ilang bahagi. Hallelujah. Mari ba natin awitin yung isang awit, Down from His Glory? Tawag ng awit na ito is a ever-living story. Ito isang kasaysayan na nananatili. Ito'y buhay na kasaysayan dahil ito'y kasaysayan mismo ng Diyos. Amen. Sing this song from first verse. Ang awit ay nagsabing, what a condescension that brings us redemption. Ang meaning na salitang condescending or condescends is to descend to a less formal or dignified level. Siya ay nanaog, bumaba sa mas hamak, mas kulang
sa kalawalatian. Mas mababang kalawalatian. Kagaya ng sinabi ng banal na kasulatan, kanyang hinubad ang kanyang kalawalatian, kanyang hinubad ang kanyang pagkadiyos. Bagamat ang ating Panginoon ay nasa kanya ang lahat ng authority, ngunit hindi niya ito ginamit. Siya ay naging isang maamong kordero, naging masunurin hanggang sa kamatayan, alang-alang para sa katubusan ng bawat isa sa atin. Dito makikita natin kung gaano kadakila ang katubusang ito na ginawa ng ating Panginoon. Hindi iba ang nanaog, hindi iba ang tumubos sa atin. Siya mismo na naglalang sa bawat isa sa atin, siya rin ang tumubos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, papasalamat kami sapagkat ang iyong mga salita, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang iyong pagka-Diyos ay ginawa mong malinaw sa bawat isa sa amin. Ginawa mong malinaw sa panahon na bumangon ang mga apostol, ang mga propeta, at inihayag kung sino ka, Panginoon. At higit sa lahat, sa uling mga araw na ito, hallelujah, ang banal na Espiritu na narito sa aming kalagitnaan at tinanggap ng bawat isa sa amin, siya ang nagpapakilala kung sino ka, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, hallelujah, dalangin namin, Lord, ang iyong patuloy na masaganang biyaya na iyong igawad sa bawat isa sa amin. At upang ang pagkakilala sa Diyos na aming pinaglilingkuran at ang pagkakilala sa aming Panginoong Hesus sa uling mga araw na ito ay lubos na mahayag sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. At kagaya ng iyong salitang pinangusap, mapalad ang aming mga mata na aming nakikita ang bagay nito. Mapapalad ang aming mapakinig sapagkat aming napakinggan ang ganitong bagay. Maraming mga, hallelujah, tao at kahit man ang anghel, Panginoon, ay gustong masilip ang ganitong bagay. Ngunit, hallelujah, tinulot mo na ito'y para sa iyong mga anak, iyong ihayag ang iyong sarili, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy naming dinudulog sa panalangin sa iyo ang patuloy mong paggawa sa buhay ng iyong mga anak, ng bawat isa sa amin, at ang patuloy na iyong pag-unveil ng iyong sarili, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, O Lord God. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa katubusan. Salamat sa iyong, hallelujah, hindi mo lamang kami nilalang, hindi lamang kami tatawag sa iyo by virtue of creation, kundi ikaw ay tatawagin namin aming Ama, sapagkat ikaw ang siyang nagpanganak sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. I-bless mo, Lord, ang bawat puso, Panginoon, at bawat mananampalataya. At Lord God, kung tapusin naman namin ang maliit na gawain ito, hallelujah, magpapatuloy ka ng pagpapahayag, magpapatuloy ka ng pangungusap, at ang pagpapakilala ng iyong sarili sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hanggang sa ikaw ay makita namin mukhaan, Panginoon, at ang makikita namin ay siya mismong kapahayagan na iyong ipinahayag sa amin, na sa araw na yun, Lord, ay hindi kami mag-expect ng tatlong personang magkakahiwalay, kundi sa araw na yun, Panginoon, meron kaming inaantay na nag-iisang Panginoong Hesukristo na mananaog sa iba dito sa lupang ito. Hallelujah, kasama ang lahat ng iyong mga tinubos, at ikaw ay aming makikita ng mukhaan. Purihin ka sa oras na ito, Diyos, na dakila, malawalhati, hallelujah, na aming Panginoon at siyang aming manunubos. Ito'y aming dalangin at ang aming pagsamo sa iyo, Lord, ang iyong pagtuloy na pag-iingat sa aming pagtatapos at pag-iwalay at sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Ang biyaya mo, Lord God, ay patuloy na sumagana sa bawat isa, at ang buong kapurihan at karangalan
ay maiuwi sa iyo hanggang sa aming pagbabalik sa dakong ito na mayroong kalakasan at kagalakan at mga biyaya na nagmumula sa iyo, Lord, ay iyong ihayag sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming dalangin at itong aming pagpapasalamat. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. So we say, praise the Lord. Hallelujah. At habang ating muling naawit ang chorus na yan, how I love Him, how I adore Him. He is my breath and my sunshine. He's our all in all. Because the great Creator